Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, hindi po natin nakakalimutan lagi ang ating pong mga kabayan na OFW, kung saan nga po sila po ay naghanap buhay dyan po sa ibayang dagat. Saan man kayong panig ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Pag-usapan po natin mga kabayan, ito pong isa pong DDS. Kung saan nga po ay isa na naman pong DDS ang nauntog na naman po sa pader. At ngayon ay natauhan na mga kabayan. Kaya daw po siya natauhan dahil nga po sa ito po ay kanya pong nakikita sa mga ginagawa ng mga kapwa niya DDS. At narinig niya rin po mismo daw doon sa angkor ng Davao na ito daw po palang si Sara Duterte mga kabayan. Abay hindi daw po naliligo. Hindi daw po naliligo mga kabayan itong si Sara Duterte. Ito po ang binunyag ng isa pong DDS. At ang nagbunyag daw po dito mga kabayan ay isa pong angkor dyan sa Davao. Yan po ang ating pong pag-uusapan mga kabayan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nards TV 51. At huwag nyo rin pong kalimutan, follow na rin ang ating pong Facebook page, mga kababayan. Maging ang ating pong TikTok. Ayan. Kung may TikTok po kayo, ay napapanood nyo rin po ang ating pong mga ina-upload dito po sa Nards TV 51, dito po sa ating YouTube channel. Ito na, mga kababayan. Panoorin natin po mga kababayan ng ito pong isang DDS sa kanya pong isiniwala tungkol nga po kay Sara Duterte mga kababayan. Na kung saan nga po, ito daw po palang si Sara Duterte ay hindi nga daw po naliligo. O ito, panoorin natin. Anong masasabi mo na may mga umiikot daw ng mga DDS kanina dyan sa Tarlac Market at nagpapapirma daw at ang balita nga natin babalik daw sila bukas dahil pinalayas daw O anong masasabi mo Mr. Sponsor? Ang masasabi ko lang po sa mga DDS na merong signature campaign, sinasayang nyo lang po ang oras nyo at ginagamit nyo yung tatay nyo, yung pangalan ng tatay nyo, para lang sa yung masamang teknik nyo na palista-lista na gagamitin nyo sa dating na eleksyon. Yun pala yun. Sabi ng mga basher mo, DDS ka daw dati. Oo, DDS ako dati. DDS ako dati. Ano nangyari? Pero nalaman ko na singbaho pabla ng ang kanilang ginagawa sa basura na sinabi ng isang anchorman doon sa Davao. Kasi baho pabla ng basura ang kanilang ugali. Bigla na, hindi, suportahan natin ang administration. Pero balita namin, hindi raw naliligo si Sara. O sabi nga po, hindi nga nakakalimutan isang linggo, kaya mabaho, pati bunganga, mabaho. Naku po. Iyakan na naman ang mga DDS na to mga kabayan. Nakakaya ito. Grabe naman tong isang DDS na to mga kabayan. Away. Hindi daw po naliligo itong si Sara Duterte. O kaya daw po siya umalis ay nakita niya mga pinagagawa ng kampanya mga DDS ay kasing baho pa daw, mabaho pa sa basura ang kanilang mga pag-ugali. Naku, iyakan ng mga DDS ng mga ito mga kabayan. Binulgar po ito ng isang DDS na ito. Ito po, dati po siyang talaga DDS, supporter siya talaga ni Duterte. Pero mga kabayan, dahil nga sa nakikita niya, naobserbahan niya ang mga pinagagawa nitong mga DDS, abay kasing baho pa pala ng basura ang kanilang pinagagawa. O kaya siya naman, ayaw niya naman matawag na kasing baho ng basura, kaya siya po ay tumiwalag na sa kanilang samahan mga kabayan. Ito, ituloy pa po natin.
Ganun ba yun? Damay-damay? Damay-damay na Oh, yun. sabi raw ni Baste, nung nasa date sila, nadula si Baste, sabi maligo ka, Sara, puro ka nalibag. Ay, totoo yun. Hindi lang libag ang meron sila. Oo. Kundi yung utak nila, nabalibag na talaga. Nako. Oh, aklain nyo mga kabayan. Pati pala itong si Baste, ay napansin niya rin si Sara Duterte na puro na daw po ito libag. Dahil hindi na nga daw po ito naliligo. Oh, kaya po yung kanilang mga utak abay na, balibag na. Oh, di ba? Nako, matindi itong ibinunyag na ito ng DDS na ito, mga kabayan. Kaya, pag ito narinig ni Sara Duterte, sigurado ko, ay siguro, baka, baka biglang maligo ito si Sara Duterte. Kasi, hindi nga daw naliligo pati si Basti Duterte na nabisto niya rin pala kasi napansin niya, puro na daw libag si Sara Duterte. Ako, malaking ano ito, malaking kahiyan ito, Sara. Oh, tuloy natin. Ang dilim at ang kitid ng mga utak ng mga DDS na ito. Oh. Ito lang po ang masasabi ko. Nako, paano yan pagka binalikan ka ng mga DDS, alam mo naman, di ba, mga bulok ang utak, sabi mo nga, balibag ang utak. Di ba, paano yan pag binalikan ka, ano masasabi mo sa mga DDS supporter? Ang masasabi ko lang sa mga DDS supporter ko ngayon, no? Habang maaga pa, ang utak nyo, linisan nyo na sa gripo. Oo, linisan nyo na. Libre naman yung tubig. Ang dumi-dumi ng utak nyo, ang kikitid pa ng pag-iisip nyo. Sabi nga po ni Kumpulong, no? Kung naalala nyo, kung mamatay ko po ako nilang si Iyotman, tawag nila. Tawag po nila. Sabi niya po, kung mamamaya pa po ang kanilang ama doon sa Hagoy, hindi niya po bibigyan ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. Ano masasabi niyo mga DDS? Gusto ba ninyo na ganyan ang utak ng leader ng Pilipinas? Tama, oo. At yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Salamat. No, mga DDS, sumanda na kayo. Tingnan nyo, oh. Gold medalist yan. May scandal ka ba, boss? Viral ngayon eh. Nako. Mga DDS. Ang dudumi daw pala ng utak ninyo, ang kikitid pa. Binulgar ito ng kasama ninyo, ha? Yan, ha? Dating DDS yan. Binulgar yung baho ninyo. Pati itong si Sara Duterte na hindi naman pala ito naliligo, mga kabayan. Kaya pala ito yung magsasalita si Sara Duterte, mga kabayan, pag na-interview sa abay, napakalayo ng mga sagot. Kung hindi mo bibigyan ito ng kung walang script, hindi ito makakasagot, mga kabayan. Gusto nito laging may script. Gusto ni Sara, gusto niya laging mayroong tagapagturo sa likuran niya. Yan si Sara. Tapos gustong maging presidente. Yung pala, hindi naman pala ito naliligo. Yan ang epekto ng hindi naliligo, mga kabayan. Yung utak hindi na-press. Di ba? Kaya ganyan ano yung utak gulo-gulo yung utak ni Sara Duterte. Pati itong mga DDS na ito, ng mga makikitid ang utak. Kaya ganyan ang mga yan. Hawa-hawa na talaga yan di ba sabi ni sabi nga niya tinanong niya yung mga kapwa niya DDS yan bang gusto niyo maging ay si Pulong Duterte na sinabi nga ni Pulong Duterte, mga kabayan, pagka natigi yung tatay niya sa dayag, hindi daw patatahimikin ni Pulong ang Pilipinas. Yung bang gusto niyong mamuno sa bansa natin, mga kabayan. Di ba? Siyempre, kung si Sara magiging presidente, isa na rin dyan sa parang presidente na rin yan si Pulong. Hindi niya rin patatahimikin ng bibigyan ng kapayapaan ng Pilipinas. Nako, pagka ganyan ang namuno sa bansa natin, mga kabayan, walang mangyayari. Talagang lalong malulugmok ang bansa natin, mga kabayan. Pag itong si Sara Duterte hindi naliligo, magiging presidente, ay malamang baka ipatanggal niya yung tubig.
Kasi takot pala sa tubig si Sara Duterte, mga kabayan eh. Oh, kaya siguro para yung mga Pilipino hindi na rin maligo, ay patatanggal yan na yung tubig na yan. Oh, para tayo hindi naliligo, di ba? Di ba, mga kabayan? Ano nyo na ngayon? Nalaman nyo na ngayon na si Sara Duterte pala ay hindi na naliligo, mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nerds TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala